responsibility at this. Dagdag sa lahat ng ito, Mr. Speaker, walang sinabi ang panibagong pinaprobahang batas ng Pangulo ng House Bill 6953 ukol sa pagbubuhos ng sapat na pondo para palakasin ang public health system. Bibigyan ba ang mamamayan ng free treatment, free mass testing, seryosong contact tracing, at iba pang medical solutions? Magkakaroon ba ng bago at sapat na ayuda bukod sa dati ng programang AIX, TUPAD, Cash for Work at iba pa? May kasiguruhan na ba na hindi mauwi ang social amelioration sa pork barrel at patronage politics? Mas makatotohanang programa laban sa mga malawakang unemployment? Ang sagot ng House Bill 6953, Mr. Speaker, ay wala. Kaya ang kinatawang ito ay bumoboto ng no sa House Bill 6953. Marami pong salamat. Maraming salamat din po sa inyo, ang ating mahal na kinatawan ng ACT Teachers Party List. Proceed please, Madam Secgen. The Honorable Elago. Thank you, Speaker. Indeed, there is a pressing need to act with sense of urgency to pass a recovery plan. But we must also ensure, as representatives of the people, that we are able to take steps in the right direction. Kaya po, naninindigan ang Kabataan Party List, Ginoong Speaker, na kinakailangan po muna natin ng full accounting sa bayanihan to feel as one report. Total releases related to COVID-19 on Bayanihan 1 balloons to more than 370 billion pesos. With more borrowings to fund the pandemic response and the recovery plan, government debt reaches the 9 trillion mark. Unemployment rises to a record high as the economy dips to its lowest in history amid the one of the longest in the world. Ito po ang ating magiging gabay upang matiyak ng ating mga susunod na hakbang ay magiging epektibo sa paglaban sa COVID-19 habang sinusuportahan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito po ay ating upang maiwasan rin ang sa Baho Act kung saan ito po ay mabilis nang naipasa, nagdagdag ng emergency powers na kahit wala pang komprehensibong plano. Kaya hindi rin ito nagbunga ng mabilis na aksyon. Hindi lang po naging mabagal ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program, naging puno rin ito ng anomalya. Nababaon po sa utang ang ating bayan habang lumalalim rin ang pasakit ng gutom at kahirapan, dulot ng milyong-milyong nawala ng trabaho, kabuhayan at mga negosyong persahang nagsara. Imbes na bumagal at mapigil ang virus, kumalat pa po ito at dumami pa ang aktibong kaso. Nagbigay din po tayo ng suporta sa panawagan ng ating Human Resources for Health na hindi lang magkaroon ng time-off. Ang kinakailangan na recalibration pagdating sa kabuuan na pandemic response na pinamumunuan ng ating gobyerno kasama mamamayang Pilipino. Kailangan nagugulin ang pondo ng tama at naaayon sa pangangailangan ng krisis sa kalusugang pampubliko. Gayon din po ang hati ng apektadong sektor. Ang representasyon na ito ay naging aktibo sa pagbibigay liwanag at pagtutulak ng mga kinakailangan pong dating sa edukasyon. Mayroon po tayong nasa 600 million na education subsidy para sa basic at higher education. Ngunit nababahala po tayo doon sa pondong ito na wala pang tiyak na breakdown kung paano po magiging hatian sa panahon na marami na pong nag-aalala na kung paano sila makakapag-fulfill ng mga kinakailangan nila para sa blended learning modalities sa darating na pasukan na August 24. Nasa higit 6 million pa po ang hindi nakakapag-enroll at kung paano sila matutulungan tiyak na makapagpatuloy ng pag-aaral sa gitna ng pandemic. Malaki po sana ang maitutulong kung nailinaw natin ang breakdown, gayon din ang kapupuntahan ng pondo na ating nilalaan.
There can be no clear path forward in the fight against COVID-19 without openness, transparency, and respect for human rights. Thus, Mr. Speaker, we reiterate the call to include the youth, our students, learners, our representatives of civil society, organizations in pushing for a humane, effective, comprehensive, and participatory approach to COVID-19. And as for the education sector, Ginoong Speaker, kinakailangan po ang ating inclusive na educational alternatives dahil po sa tinutulak na blended distance learning modalities. Ang suporta para sa internet connectivity at sa gadget ay dapat malinaw na nakakaabot sa mga pinakanangangailangan. Bigyan din ng diin yung pagkatuto higit sa pagbibigay ng grado. Malaki po ang magiging epekto kung paano ba magiging mabisa ang probisyon pagdating sa paglaban sa profiteering, tuition at other school fees sa ating mga eskwelahan. Ang pangalawa ay ang pagkakaroon ng accessible na education, ang pagtitiyak ng limitasyon sa mga pampublikong paaralan, at pagpapalawak pa ng naaabot ng ating mga tulong pampinansyal sa mga estudyante, guro at kawani sa edukasyon. Ano po ay ang assistance sa personnel at schools. Noon po, sa mga unang bersyon ng batas ay may malinaw na 10,000 na assistance, ngunit ito po ay hindi na nabigyan ng malinaw na figura sa ating naipasa na batas. Pang-apat ay ang paggagarantiya ng democratic rights and welfare ng lahat po ng member community mula sa magulang, teaching at non-teaching personnel, pagsuporta sa pangailangan, kalusugang pang-katawan, pangkaisipan at pandamdamin ng mga estudyante, guro at kawani. At panglima ay ang paghahanda para sa safe reopening ng schools. Ang pagpapatupad ng minimum health standards sa mga paaralan, pagpapatupad ng libreng mass testing, ang pagtitiyak ng pagkakaroon ng klinika na may sapat na kagamitan, supply ng gamot at health and sanitation personnel, at pagbibigay po ng na silid-aralan, palikuran, kantina at mga pasilidad sa paaralan. At dahil Ginoong Speaker, tayo po ay humaharap sa krisis ng kalusugang publiko na napakatindi rin po ng epekto sa karapatan sa edukasyon. Kaya hangad po ng representasyon na ito ang pagkakaroon ng tunay na komprehensibo, epektibo, demokratiko at participatory na approach sa paglaban sa COVID-19. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Maraming salamat din po sa inyo sa ating bunsong kinatawan ng ating Kamara. Thank you. Madam Secretary General. The Honorable Colyamat. Maraming salamat, Ginoong Speaker. No ang boto ng kinatawang ito sa Bayanihan 2 dahil nangunguna ang ating bansa sa Timog Silangang Asya at pagdating sa dami ng mga kaso ng COVID. Ito ay sa kabila ng malawak na quarantine measures na ipinatupad sa iba't ibang anyo at pangalan. Ngayon din, ito ay sa kabila ng napakalaking pera na inilalaan ng Kongreso ng Bayanihan 1. Kambal ng pagdagdag ng dagdag kapangyarihan para sa Pangulo. Isa lang ang ibig sabihin nito, isang malaking kabiguan ang Bayanihan 1 at isang malaking kamalian ang pagbibigay ng malaking pera sa dagdag kapangyarihan kay Pangulong Duterte noon sa Bayanihan 1. Bakit pa ito dadagdagan pa ng Part 2 kung malaking sablay man? Malaking sablay naman ang Part 1. Ang tamang solusyon ay fundamental na pagbabago sa orientasyon ng ating pagtugon sa pandemya, hindi ang pagpapatuloy ng dating kabiguan. Nagdudumilat ang saligang problema ng naging tugon ng Administrasyong Duterte sa pandemya. Pangunahing militarista at pagwawalang bahala sa buhay sa kalusugan ng nakakaraming masa. Walang mass testing, inutil na contact tracing, makupad at napakaliit na ayuda para sa masa at militarisadong pagtugon sa pandemya. Ganito ang Bayanihan 1 at ipagpapatuloy lamang ng Bayanihan 2 o baka mas malala pa.
Malaking kabiguan lamang ang hinaharap ng Bayanihan 2 sapagkat wala itong nilalaman na kakakitaan ng fundamental na pagbabago sa orientasyon ng ating pagtugon sa pandemya. Napakaliit pa nga ng pundo na inilaan para sa pangangailangan ng medikal at ayuda. Paano ito tutugunan ang ngayon ay napakalawak at napakaraming kaso ng COVID? At sa ngayon ay lumala at lumalawak pa na gutom ng nakararaming Pilipino. Wala ding mabigat binanggit na bayanihan 2 sa pagpapatalsik ng mga militar at mga walang kakayahan na pamunuan ang mga ahensya ng pamahalaan laban sa pandemya. Sa bayanihan 2, kung ang gagawin ni Pangulong Duterte ay ang parehong militaristang tugon sa pangunguna ng mga general, patuloy lamang na magmamartsa ang bawat Pilipino na nakapiring ang mga mata tungo sa tiyak na kapahamakan. Kaya no ang boto ng representasyon ito sa bayanihan 2. Ito lamang, Ginang Speaker, mga kapwa kinatawan, magandang hapon. Maraming salamat po sa inyo at higit sa lahat, maraming salamat po sa pagtupad sa inyong oras. Madam Secretary General. The Honorable Gaite. Mr. Speaker, sa ating mga kapwa mambabatas, sa ating mga kapwa manggagawa sa gobyerno, at ang ating mga mamamayang Pilipino. Sa tinuntungan ng Bayanihan to Recover as One Bill o BARO o Bayanihan 2 ay papunta ng sa tinaguriang recovery, quote-unquote. Ito yung phase ng pandemyang ito. Sang-ayon ang kinatawang ito sa magandang recovery mula sa panghambalos ng COVID-19 sa ating ekonomiya. Sang-ayon ang bayan muna sa hangaring ito. Recovery mula sa laksang trabaho, sa kabuhayang nawala para sa mahigit 7 milyong mamamayan at dumarami pa. Sang-ayon ang kinatawang ito na dating unionista sa direksyong nais tahakin. Recovery ng ating healthcare system na sadyang ginumog sa dami ng kaso ng COVID-19, liban pa sa non-COVID na sakit. Ngunit, nabalahaw ang paghihilom at malayo at maliit ang planong recovery sa realidad. Patuloy pa rin tumataas ang mga kaso ng COVID sa ating bansa sa kabila ng militarized na lockdown na hindi lamang kumitil sa kabuhayan ng mga gagawang Pilipino, kundi nilabag pang ating mga karapatang tao. Sa kabila ng mga panawagang solusyong medikal at sa trilyong pisong inutang ng Administrasyong Duterte, hindi pa rin napaunlad ang kapasidad ng ating healthcare system sa antas na kayang ma-accommodate sa pagdagsa ng mga severe o critical cases. Overwork at underpaid pa rin ang ating mga healthcare workers na hanggang ngayon na hindi pa rin sapat ang pinaka-basic na PPEs. Kulang na kulang ang bilang ng healthcare workers na kinukuha ng ating pamahalaan. Hindi rin nila nakukuha ang karampatang mga benepisyong na ayon sa kanila kahit ang mga hazard pay at risk allowances na nakasaad na sa Bayanihan Bill as One Act. Wala pa rin mass testing at kulang pa rin ang contact tracing na siyang mga pinakamabisang hakbang upang makontain ang pandemya patay sa karanasan ng mga bansang nagtagumpay dito tulad halimbawa ng New Zealand, Vietnam at Thailand. Dagdag pa ang mabilis ng pagbulusok ng ating ekonomiya ngayon na umaabot mahigit sa negative 16% na bagsak ng ating GDP o Gross Domestic Product growth mula sa positibong teritoryo noong nakaraang taon. Sa madaling salita, nasa gitna pa rin tayo ng medikal at ekonomiyang krisis kahit na isinabatas na ang naunang Bayanihan to Heal as One Act noong Marso 2020. Ito ay habang nakakaahon na ng bahagya ang iba nating karating na bansa sa ASEAN na humarap din sa kalimpulan ng krisis at sila'y nagdaan ng di hamak na mas malaking pondo para sa kanilang COVID response.
Kung gayon ang pinakawastong hakbang sana ay una, maglaan ng sapat na pondo para sa mass testing at pagpapataas ng kapasidad ng ating healthcare system. Halimbawa, sa halagang 34 billion pesos lamang ay kaya na sana makapag-testing hubit kumulang 10 milyong Pilipino batay sa testing rates mismo ng PhilHealth. Katitig lamang ito kung kumpara sa kabuang pondong hinihingi ng bill na ito kumpara sa 50 billion na nakalaan para sa credit stimulus at capital infusion sa mga bangko at mga GFIs. Kaugnay nito, ang perang nakalaan para sa treatment ng COVID-19 cases ay dapat nang idiretso sa mga ospital lalo't batbat ang katiwalian at korupsyon ang PhilHealth. Pangalawa, kailangan ng full accounting mula sa mga gastos at inutang ng pamahalaan para sa Bayanihan to Heal as One Act. Napakma ng kasabihan, aanhin pa ang dabo kung patay na ang kabayo sa napakabagal na pamamahagi ng ayuda. Hindi pa tapos ang pamamahagi ng SAP second tranche na kung tutusin ay dapat natapos na noong Mayo pa nitong taong ito. Wala pa rin accounting sa estado ng Dole ACAP na para sana sa libu-libong mga OFWs na nawalan ng trabaho at nais nang makabalik sa bansa. Pangatlo, kailangan ng mataas na pondo na ayuda, lalo kung pinangangatawanan ng administrasyon ito na nasa recovery ang ating bansa. Sadyang kapos ang pondong nakalaan para sa SAP, AICS at tupad na nasa 18 billion pesos lamang. Hindi rin sapat na magmistulang pork barrel ang social amelioration na siyang pinagmumulan rin ng matinding korupsyon at katibalian. Panghuli, kailangan bigyan pansin ang unemployment benefits para sa manggagawang Pilipino. Lalo't umabot na sa record high na 17.7% ang kawalang trabaho sa ating bansa. Dapat itaas ang unemployment benefits sa antas na nakabubuhay at sasapat sa pangangailangan ng manggagawang Pilipino. Dapat din mabigyan hindi lamang ang manggagawa sa pribado at pampublic sektor, kundi ang informal sector workers na patuloy na nanawagan sa 10 bilyong piso kada buwan na subsidyo mula sa gobyerno. Panghuling, Mr. Speaker, mga kasamahan ko sa Kongreso, hindi kailanman pwedeng gamitin dahilan ang pandemya o anumang uri ng national emergency upang bitawan ng pamahalaan at ang pananagutan nitong protektahan ang karapatan at kabuhayan ng mamamayan ito. Unahin natin ang kapakanan ng mga mahihirap at inaapi, mga magsasakat manggagawa, upang umangkop ang mga polisiyong pinatutupad natin sa Kongreso nito. Maraming salamat po at magandang hapon sa akin. Maraming salamat po ang kinatawan ng Bayan Muna Party List. Madam Secretary. The Honorable Zarate. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Magandang hapon mo sa ating lahat. Bumoboto ng no ang kinatawang ito sa House Bill number 6953 o Bayanihan to Recover as One dahil naniniwala ang kinatawang ito na bigo ang panukalang batas na ito na dinggin ang panawagan ng ating mamamayan. Sinasabi na ang panukalang batas na ito, Ginoong Speaker, ay kadugtong ng Bayanihan to Heal as One Act. Kung tayo ay magbabalik tanaw kung ano ang ginawa ng RA 11469 nitong nakalipas na mga buwan, iisa lang ang ating masusuma. Bigo ang Bayanihan to Heal as One Act para paghilumin ang bansa sa krisis na pinalala ng pandemya ng COVID-19. Wala pa ring libreng mass testing, napakabagal ng contact tracing, ayudang buwanang naantala at hindi protektado ang mga healthcare workers, lalong-lalo na ang ating mga frontline healthcare workers. Ang plano ng Administrasyong Duterte ay hindi gumawa ng plano laban sa krisis sa pandemya at maghintay na lamang ng bakuna galing sa ibang bansa. Ang malala pa ay iniasa ng pamahalaan ang mass testing at pagpapagamot sa ating mga mamamayan sa isang korap na institusyon na tulad ng PhilHealth. Imbis na idiretso sa mga ospital ang pondo, sa kabilang banda, militarismo, panunupil at paninisi ang naging tugon ng Administrasyong Duterte sa pandemya. Imbis na doktor at mga eksperto ang mangunguna sa pagtugon sa national health crisis na ito, pinagpupugaran ng mga dating militar at mga general ng IATF at ang mga ahensya ng ating pamahalaan. Ginoong Speaker, simula pa lamang ng pandemyang ito ay hindi na pinakikinggan ng administrasyon ang taong bayan at maging ang mga eksperto sa medisina at siyensya.
magpahanggang ngayon, dumadami ang mga Pilipinong nagkakasakit at namamatay dahil sa COVID-19 at sa kapabayaan ng ating pamahalaan. Istulang mas pinahalagahan pa rin ng administrasyon ang ekonomiya kaysa sa buhay at kalusugan ng mamamayang Pilipino. Pinatutunayan rin, Mr. Speaker, na ang aksyon ng administrasyon nitong nakalipas na mga buwan na hindi naman talaga kailangan ng kapangyarihang i-reprogram, i-reallocate at i-realign ang items sa General Appropriations Act of 2020 na ibinigay ng Kongreso sa pamamagitan ng Republic Act 11469. At ngayon ay gusto pa nga nating i-extend sa pamamagitan ng panukalang batas na ito. Sa katunayan, ay kalaki naman ang pondo na ginamit sa nagdaang 5 buwan ay nagmula sa pooled savings ng mga nakalipas na mga taon. Hindi ginamit ang kapangyarihang ito upang ihinto pansamantala ang mga proyekto at programa upang matugunan ng lubos ang malalang krisis na ito na pinalala pa nga ng pandemya ng COVID-19. Mayroong sapat na pondo ang Pilipinas pero pinili ng Duterte administration na ilubog ang mamamayang Pilipino sa utang. Sinabi rin, Ginoong Speaker, ng mga nagpapanukala ng batas na ito na ang layunin ng bayanihan to recover as one ay hindi patungo sa better normal, kung hindi mag-bounce back lamang sa luma at nabubulok na normal. Hindi dito kinikilala na matagal nang bumabagsak ang ekonomiyang nakaasa sa dayuhang pamumuhunan at remittances ng ating mga overseas Filipinos at pinabilis lamang ng pandemya ng COVID-19 ang pagbulusok nito. Kaya bilang panghuli at muli, Ginoong Speaker, inirehisto ng kinatawang ito na dapat dinggin ang panawagan ng bayan. Free mass testing, ngayon na. Ayuda, ibigay na. Solusyong medikal, hindi militar. Maraming salamat po at magandang hapon sa atin. Thank you. Maraming salamat po ang ating representante ng Bayan Mundo. The Majority Floor Leader. Mr. Speaker, I move that we take up additional reference of business and request that the Secretary General be directed to read the title of measures on first reading, as well as communications and resolutions. So moved, Mr. Speaker. Saan na yan? Ito. Proceed. Additional reference of business resolutions. House Resolution 1113, resolution urging the Committee on Good Government and Public Accountability to conduct an investigation in aid of legislation on the alleged rampant corruption and mismanagement in the Philippine Health Insurance Corporation that may lead to its financial collapse to the detriment of the Filipino people and our fight against COVID-19 pandemic. Representative Villafuerte. To the Committee on Rules. House Resolution 1114, resolution directing the appropriate House committees to conduct an inquiry in aid of legislation into the alleged corruption and fund management controversies that hound the Philippine Health Insurance Corporation with the end view of instituting necessary reforms for the effective and transparent administration of the National Health Insurance Program. Representative Villanueva Eduardo and Rivera. To the Committee on Rules. House Resolution 1115, a resolution urging the House Committee on Appropriations, the Department of Health, and the Department of Budget and Management to accommodate appropriations amounting to 100 billion pesos for the procurement of COVID-19 vaccine. Representative Tambunting. To the Committee on Appropriations. House Resolution 1116, a resolution expressing profound condolences of the House of Representatives on the demise of former Senator and Manila Mayor Alfredo Fred Lim. Representative Lopez. To the Committee on Rules. House Resolution 1117, a resolution convoying the deepest sympathies of the House of Representatives of the Republic of the Philippines to the Republic of Lebanon and the victims of the catastrophic explosions that occurred in its capital city of Beirut on 4th August 2020. Representative Hofer. To the Committee on Rules. Committee reports. Report of the Committee on Legislative Franchises. Report number 406. Representative Alvarez Franz and Gatchalian. To the Committee on Rules. Next page. Report of the Committee on Higher and Technical Education and Committee on Appropriation on House Bill number 7336. Representative Go Mark, Yap Eric, and Mercado. To the Committee on Rules.
Report number 406 of the Committee on Higher Technical Education and the Committee on Appropriations on House Bill number 7338. Representative Go Mark, Yap Eric, and Barba. To the Committee on Rules. Majority Floor Leader. Mr. Speaker, I move that we consider on third and final reading House Bill number 6756. And I request that the Secretary General be directed to read the title of the measure and thereafter call the roll for nominal voting. So moved, Mr. Speaker. Is there any objection to the motion? The Chair hears none. The Secretary General may proceed. House Bill number 6756, an act establishing a medical scholarship and return service. Roll call of members in consideration of House Bill number 6756. Abante, Baya, Villanosa, Abueg Zaldivar, Abunda, Acop, Acosta, Acosta Alba, Jong, Advincula, Agabas, Agaraw, Aglipay, Aguinaldo, Albano, Almario, Alonte, Alvarez Franz, Alvarez Senaro, Alvarez Pantaleon, Amante Matba, Amatong, Angara, Aragones, Arbison, Arenas, Arroyo, Atienza, Mentado, Babasa, Bagatsing, Balindong, Banyas Nograles, Barba, Barbers, Baronda, Bersaga, Bascug Bautista, Bautista Bandigan, Belmonte, Benitez, Bernos, Biason, Billones, Biron, Bolilla, Bondoc, Bordado, Bravo, Brosas, Bulot, Bustos, Kabatbat, Cabochan, Cabredo, Cagas, Calderon, Calixto, Caminero, Campos, Canama, Cawagdan, Cari, Castelo, Castro Franz, Castro Fedinil, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Mariala Arni, Celeste, Chato, Chipeco, Chungalao, Co Angelica, Co Elizalde, Cuanco, Collante, Crisologo, Cuba, Cuaresma, Cueva, Colyamat, Dagook, Dalipe, Dalog, Daza, De Jesus, De Venecia, Defensor Lawrence, Defensor Michael, Del Mar, De Los Santos, De Loso Montalia, De Maporo Abdullah, De Maporo Muhammad Khalid, Duavit, Duhali, Duterte, Di Faustino Ino, Di Faustino Michael, Di Ian, Ebcas Ecleo, Elago, Enverga, Erice, Mr. Erigel, Speaker, my vote is yes, and I will reserve my right to explain my vote later. Thank you, Mr. Speaker. Enverga, Erice, Erigel, Ermita Buhain, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Fariñas Ria, Fariñas, Rudy Cesar, Fernandez, Fernando, Ferrer Juliet, Ferrer Luis, Flores, Fortun, Fortuno, Frasco, Fuentebella, Gaite, Garbin, Garcia, Jose Enrique, Garcia, Pablo John, Garcia Vincent, Garin Janet, Garin Sharon, Gacetaya, Gatchalian, Gato, Heron, Go Ed, Go Mark, Gonzaga, Gonzales Aurelio, Gonzales Neptali, Gonzales Sandro, Go Roseta, Gico, Gullias, Haresco, Hataman, Hernandez, Herrera D, Hofer, Javier, Alusos, Jimenez, Ko Elisa, Ko Wilton, Kong Hun, Labad-Labad, Lacson, Lacson Noel, Lagman, Lagon, Lara, Lasatin, Liachon, Legarda, Lim, Lim Kaichong, Lopez, Loyola, Losotan, Makapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Mangawang, Magunda Dato, Marcoleta, Mariano Hernandez, Marino, Marquez, Martinez, Matba, Matugas, Mendoza, Mercado, Momo, Natividad Naganyo, Nava, Nieto, Noel, Nograles, Jericho, Nograles, Juan Fidel, Nolasco, Nunez, Walalyaon, Ominal, Olivares, Ong Jose, Ong Ronnie, Ortega, Uwano Dizon, Pacquiao Alberto, Pacquiao Rogelio, Padiernos, Paduano, Palma, Pancho, Panotes, Peña, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Puno, Kimbo, Radasa, Ramirez Sato, Ramos, Remulla, Revilla, Reyes, Rivera, Robes, Rodriguez, Roman, Romero, Romualdez, Ferdinand, Romualdez, Sieda Marie, Romualdo, Romulo, Roque, Sakdalan, Sagarbaria, Sakaluran, Salceda, Salimbangon, Salo, Sanchez, Sancopan, Santos Recto, Sarmiento, Saulug, Savellano, Xiao, Silverio, Singson, Singson Mihan, Sinsuat, Swansing Estrelita, Swansing Horacio, Suarez Aleta, Suarez David, Suntay, Si Alvarado, Taduran, Talyado, Tambunting, Tan Alisa, Tan Angelina, Tan Shamir, Tan Shari, Tan Sherny, Tejada, Teves Arnulfo, Teves Jose,
Tiangco, Tolentino, Torres Gomez, Tulfo, Tupas, Tutor, T. Alan, T. Diego, Umali Alfonso, Umali Maria Victoria, Unabia, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Valeriano, Valmayor, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso, Vergara, Villa, Villafuerte, Villanueva, Brother Eddie, Villanueva, Noel, Villar, Villarasa Suarez, Villarica, Violago, Yap Eric, Yap Victor, Yu, Zamora Ronaldo, Zamora Waikorat, Zarate, Zubiri. Second call. Abaya, Alvarez Genaro, Alvarez Pantaleon, Amatong, Aumentado, Banyas Nograles, Barzaga, Bernos, Billones, Biron, Bulot, Kabatbat, Kanama, Kari, Castro Franz, Castro Fredinil, Chipeco, yes to all na, Fran. Coangco, Kua, Daza, Defensor Michael, Tuavit, Duterte, Fariñas, Rudy Caesar, Fernando, Ferrer Luis, Flores, Fortun, Gaite, Garcia Pablo Jan, Garin Janet, Ko Elisa, Konghun, Labad-Labad, Lacson Noel, Liachon, Marcoleta, Mendoza, Mercado, Noel, Nograles, Juan Fidel, Ortega, Panotes, Pichay, Silverio, Singson, Suarez David, C. Alvarado, Teves Arnulfo, Teves Jose, T. Alan, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Villarica, Yap Eric, Zarate. Nandito naman siguro may kasama ka naman. Date lang. Hindi nakalimutan. Okay naman kita. Wala namang wala namang load. Thanks kita. Thank you for your concern. Sharky, okay daw, sabi ni Jeff. Okay.
Okay. Ah. With 245 voting in the affirmative, 0 negative, and 0 abstention, House Bill number 6756, an act establishing a medical scholarship and return service, is hereby approved on third and final reading. The Secretary General, I think, may call on those who would wish to explain their votes. Explanation of vote on House Bill number 6756, Honorable Elago. The distinguished lady from Kabataan Party List is hereby recognized. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Ang Kabataan Party List, kasama po ng Makabayan Bloc, ay bumoto sang-ayon sa House Bill 6756, ang pagtatatag ng Medical Scholarship at Return Service Program para sa mga estudyante ng medisina. Napapanahon po ang hakbang na ito upang palawigin ang access sa medical education sa kalagayan na 8 lamang po sa ating state universities and colleges ang nag-grant ng education, ng degree sa medisina. Gayon din po, kalakhan ng mga estudyante sa medisina nakapasok po sa pribadong paaralan, kung saan nasa 100,000 hanggang 200,000 po ang tuition at other school fees kada semestre. At ito po ang isa sa nagiging balakid, para hikayatin ang mas marami pang mga estudyante, mga kabataan at kababayan natin na magpunta sa professional na career sa medisina. Sa ating pong pagsuporta, hangad din po natin sa pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng bill na ito. This representation reiterates the need to harmonize all existing scholarships for medicine. We need to ensure the continuity of the cash grant for medical students in state universities and colleges. Sa kasalukuyan po ay libre ang mga med student natin sa 8 state medical schools at nababahala po sila na ang pagpasa nito ay ang pagpigil ng cash grant na ito sa mga SUCs. Kaya kinakailangan po natin yung directive, Ginoong Speaker. Ang pangalawa po ay ang pagkakaroon ng hiwalay pa at dagdag na return service ng kaiba pa doon sa kasalukuyan ng return service agreement ng mga state medical schools, katulad ng UP Manila na meron na nito. Pangatlo, Ginoong Speaker, ay ang pagsasama sa residency training bilang parte ng return service program. Meron na po tayong mga medical schools na isinasa praktika ito, kaya mainam na pag-aralan po natin mabuti yung kanilang mga modelo para ma-encourage din yung mas marami pang application dito sa med scholarship at return service program. Pang-apat ay hinggil po sa mga provision tungkol sa disqualification ng mga scholar doctors. Naninindigan po tayo na sapat na ang mga admission at retention requirements at policies na meron ang kanya-kanyang mga medical institutions, educational institutions para asang-ayon po sa kanilang values, academic freedom at mandato ng pampubliko, pampribado ba na med school. Ang panglima po ay ang pagtitiyak ng security of tenure sa ating mga scholar doctors. Bagamat nakalagay po sa bill ang role ng Department of Health sa pagbubuo ng pangkabuoang plano para sa human resources for health at paggawa ng mga plantilla positions, kailangan po na mas palakasin natin ang provision na ito para tiyak
na ang ating mga scholar doctors ay makakapagpatuloy ng kanilang serbisyo sa mga komunidad kung saan po sila naka-assign. At panghuli, ang Ginoong Speaker, ay ang pagpapalakas din ng provision para po sa safety and security at protection po ng rights, no? At mekanismo bilang suporta dito para sa mga doktor at scholar doctors. Ito po ay sa dahilan ng mga bilang ng mga pamamaslang sa hanay ng mga municipal health doctors. Tayo po ay parte ng panawagan ng hustisya at pananagutan sa mga nangyaring ito at kailangan natin gawin lahat para hindi na po ito maulit pang muli. Maraming salamat, Ginoong Speaker, at naway ito po ay magbunga ng mas marami pang hakbang sa pagpapalakas ng ating public health care system, proteksyon at tamang kompensasyon sa ating mga healthcare workers, sa lahat ng mga medical at health professionals. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyo. The Majority Floor Leader. Mr. Speaker, I move that we consider on third and final reading House Bill number 6864. And I request that the Secretary General be directed to read the title of the measure and thereafter call the roll for nominal voting. So moved, Mr. Speaker. Is there any objection to the motion? The Chair hears none. Motion is hereby approved. House Bill number 6864, an act establishing public health and environmental standards and safeguards for the better normal in the workplace, public places, and communities toward a sustainable recovery from the coronavirus disease 19, COVID-19 pandemic. Roll call of members in consideration of House Bill number 6864. Abante, Abaya, Abellanosa, Abu, Abueg-Zaldivar, Abunda, Acop, Acosta, Acosta Alba, Adjong, Advincula, Agabas, Agaraw, Aglipay, Aguinaldo, Albano, Almario, Alonte, Alvarez Franz, Alvarez Senaro, Alvarez Pantaleon, Amante Matba, Amatong, Angara, Aragones, Arbison, Arenas, Arroyo, Atienza, Mentado, Babasa, Bagatsing, Balindong, Maglo-local bills tayo. Banyas Nograles, Barba, Barbers, Paronda, Berzaga, Bascug, Bautista, Bautista Bandigan, Belmonte, Benitez, Bernos, Biason, Billones, Biron, Bolilla, Bondok, Bordado, Bravo, Brosas, Bulot, Bustos, Kabatbat, Kabutyan, Cabredo, Cagas, Calderon, Calixto, Caminero, Campos, Canama, Kawagdan, Cari, Castelo, Castro Franz, Castro, Fredinil, Cayetano, Alan Peter Compañero, Cayetano, Mariela Arni, Celeste, Chato, Chipeco, Chungalao, Co Angelica, Co Elizaldi, Coanco, Golyantes, Crisologo, Cua, Quaresma, Cueva, Colyamat, Dagook, Dalipe, Dalog, Daza, De Jesus, De Venecia, Defensor Lawrence, Defensor Michael, Del Mar, De Los Santos, De Loso Montalya, Demaporo Abdullah, Demaporo, Muhammad Khalid, Duavit, Dohali, Duterte, D. Faustino Ino, D. Faustino Michael III, D. Ian Paul, Ebcas, Ecleo, Elago, Enverga, Erice, Erigel, Ermita Buhain, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Fariñas, Ria, Fariñas, Rudy Cesar, Fernandez, Fernando, Ferrer, Juliet, Fer Luis, Flores, Fortuno, Frasco, Fuentebella, Gaite, Garbin, Garcia, Jose Enrique, Garcia, Pablo Jan, Garcia Vincent, Garin Janet, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Gato, Heron, Go Ed, Go Mark, Gonzaga, Gonzales Aurelio, Gonzales Neptali, Gonzales Sandro, Goroseta, Gico, Gullas, Guya, Aresco, Hataman, Hernandez, Herrera D, Hofer, Halusos, Javier, Jimenez, Ko Elisa, Ko Wilton, Kong Hood, Labad-Laban, Lacson Noel, Lagman, Lagon, Lara, Lazatin, Liachon, Legarda, Lim Kaichong, Lopez, Loyola, Losotan, Makapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Mangawang, Mangundadato, Marcoleta, Mariano Hernandez, Marino, Marquez, Martinez, Matba, Matugas, Mendoza, Mercado, Momo, Natividad Naganyo, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jerko, Nograles Juan Fidel, Nolasco, Nunez Malañaon, Waminal Olivares, Ong Jose, Ong Roni, Ortega, Uwano Dizon, Pacquiao Alberto, Pacquiao Rogelio, Padjernos, Paduano, Palma, Pancho, Panotes, Peña, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Puno, Kimbo, Radaza, Ramirez Sato, Ramos, Rimulya, Revilla, Reyes, Rivera, Robes, Rodriguez, Roman,
Romero, Romualdez Ferdinand, Romualdez Yeda Marie, Romualdo, Romulo, Roque, Sakdalan, Sagarbaria, Sakaluran, Salceda, Salimbangon, Salo, Sanchez, Sancopan, Santos Recto, Sarmiento, Saulug, Savellano, Xiao, Silverio, Singson, Singson Mian, Sinsuat, Swansing Estrelita, Swansing Horacio, Suarez Aleta, Suarez David, Suntay, Si Alvarado, Taduran, Talyado, Tambunting, Tan Alisa, Tan Angelina, Tan Shamir, Tan Shari, Tan Sherny, Tejada, Teves Arnulfo, Teves Jose, Tiangco, Tolentino, Torres Gomez, Tulfo, Tupas, Tutor, T. Alan, T. Diego, Umali Alfonso, Umali Maria Victoria, Unabia, Ungab, U. Juliet, U. Rolando, Valeriano, Valmayor, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso, Vergara, Villa, Villafuerte, Villanueva Brother Eddie, Villanueva Noel, Villar, Villaras Suarez, Villarica, Violago, Yap Eric, Yap Victor, Yu, Zamora Ronaldo, Zamora Waikorat, Zarate, Zubiri. Second call on House Bill number 6864. Abaya, Alvarez Senaro, Alvarez Pantaleon, Amatong, Mentado, Bañez Nograles, Barzaga, Bernos, Billones, Biron, Bulot, Kabatbat, Kanama, Kari, Castro Franz, Castro Fredinil, Coangco, Cuba, Daza, Defensor Michael, Duavit, El Lago, Fariñas, Rudy Caesar, Fernando, Per Luis, Flores, Fortun, Gaite, Garcia, Pablo Jan, Garin Janet, Ko Elisa, Kong Hun, Labad Labad, Lacson Noel, Liachon, Marcoleta, Mendoza, Mercado, Noel, Nograles, Juan Fidel, Ortega, Panotes, Pichay, Silverio, Singson, Suarez David, C. Alvarado, Teves Arnulfo, Teves Jose, T. Alan, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Villarica. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Yung sa local bill, mag-explain na kami ng vote ko ng mga Jeff. Jeff. Buti pinasa ko yung wala yung pangalan ko. Saan? Oo. Of course. Of course. Ano ito ngayon? Ano gagawin? Wala na sa pagkain.
So I don't need to manifest it. Di na. Lagay na lang dito sa website. Lagay mo na lang sila. Oo. Kaya nga, talo ka na. Dalawa na kami. Kaya naglulok ako. With 242 affirmative votes, no negative, and no abstentions, House Bill 6864, an act establishing public health and environmental standards and safeguards for the better normal in the workplace, public places, and communities toward a sustainable recovery from the coronavirus disease 19, COVID-19 pandemic, is hereby approved on the third and final reading. Majority Floor Leader. Mr. Speaker, I move that we consider on third and final reading House Bills number 6971 and 6972. Both are local bills increasing the bed capacity of certain hospitals. May I request that the Secretary General be directed to read the title of the said measures and thereafter call the roll for nominal voting. So moved, Mr. Speaker. Is there any objection to the motion? The chair hears none. Motion is hereby approved. Secretary General. House Bill 6971, an act converting the Schistosomiasis Control and Research Hospital in Palo, Leyte into a general hospital to be known as the Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital and Schistosomiasis Center, increasing its bed capacity from 25 to 100, upgrading its professional healthcare services and facilities, authorizing the increase of its medical personnel and appropriating funds therefor. House Bill 6972, an act renaming the Eastern Visayas Regional Medical Center in the city of Tacloban, province of Leyte, into Eastern Visayas Medical Center, increasing its bed capacity from 500 to 1,500 beds and appropriating funds therefor. Roll call of members in consideration of House Bill number 6971 and 6972. Abante, Abaya, Abellanosa, Abu, Abueg-Zaldivar, Abunda, Acop, Acosta, Acosta Alba, Adyong, Advincula, Agabas, Agaraw, Aglipay, Aguinaldo, Albano, Almario, Alonte, Alvarez Franz, Alvarez Genaro, Alvarez Pantaleon, Amante Matba, Amatong, Angara, Aragones, Arbison, Arenas, Arroyo, Atienza, Aumentado, Babasa, Bagatsing, Balindong, Baños Nograles, Barba, Barbers, Baronda,
Gonzaga, Gonzales Aurelio, Gonzales Neptali, Gonzales Sandro, Goriseta, Guico, Gulias, Guya, Haresco, Hataman, Hernandez, Herrera D, Hofer, Haloshos, Javier, Jimenez, Co Eliza, Co Wilton, Konghun, Labad-Labad, Lacson, Lacson Noel, Lagman, Lagon, Lara, Lizatin, Liachon, Legarda, Lim Kaichong, Lopez, Loyola, Lusotan, Macapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Mangawang, Mangudadatu, Marcoleta, Mariano Hernandez, Marino, Marquez, Martinez, Matba, Matugas, Mendoza, Mercado, Momo, Natividad Nagaño, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Juan, Nolasco, Nunez Malanyaon, Uwaminal, Olivares, Ong Jose, Ong Ronnie, Ortega, Uwano Dizon, Pacquiao Alberto, Pacquiao Rogelio, Padiernos, Paduano, Palma, Pancho, Panotes, Peña, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Puno, Kimbo, Redaza, Ramirez Sato, Ramos, Remulla, Revilla, Reyes, Rivera, Robes, Rodriguez, Roman, Romero, Romualdez Ferdinand, Romualdez Yeda, Romualdo, Romulo, Roque, Sakdalan, Sagarbaria, Sakaluran, Salceda, Salimbangon, Salo, Sanchez, Sangcopan, Santos Recto, Sarmiento, Saulog, Saveliano, Xiao, Silverio, Singson, Singson Mihan, Sinsuat, Swansing Estrelita, Swansing Horacio, Suarez Aleta, Suarez David, Suntay, C. Alvarado, Taduran, Talyado, Tambunting, Tan Elisa, Tan Angelina, Tan Samir, Tan Shari, Tan Sherney, Tejada, Teves Arnulfo, Teves Jose, Ianco, Tolentino, Torres Gomez, Tulfo, Tupas, Chutor, T. Alan, T. Diego, Umali Alfonso, Umali Maria Victoria, Unabia, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Valeriano, Valmayor, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso, Vergara, Villa, Villafuerte, Villanueva Eduardo, Villanueva Noel, Villar, Villaraza Suarez, Villarica, Violago, Yap Eric, Yap Victor, Yu, Zamora Ronaldo, Zamora Waikorat, Zarate Zubiri. Second roll call of members in consideration on third reading of House Bill number 6971 and 6972. Abaya, Alvarez Genaro, Alvarez Pantaleon, Amatong, Aumentado, Baños Nograles, Barzaga, Bernos, Billones, Biron, Bulot, Kabatbat, Kanama, Cari, Castro Fredenil, Cojuangco, Cua, Daza, Defensor Michael, Duavit, Elago, Farinas Rudy Cesar, Fernando, Ferrer Luis, Flores, Fortun, Gaite, Garcia, Pablo John, Garin Janet, Co Eliza, Konghun, Labad-Labad, Lacson Noel, Leachon, Marcoleta, Mendoza, Mercado, Noel, Nograles Juan, Ortega, Panotes, Pichay, Silverio, Singson, Suarez David, C. Alvarado, Teves Arnulfo, Teves Jose, T. Alan, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Villarica.
With 242 affirmative votes and no negative and abstention votes, House Bills number 6971 and 6972 are hereby approved on third and final reading. Majority Floor Leader. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move that we direct the Secretary General to immediately transmit the recently approved House bills on third reading. So moved, Mr. Speaker. Is there any objection to the motion? There being none, motion is hereby approved. The Majority Floor Leader. Mr. Speaker, I move for the change of referral of resolution of both Houses number 6, resolution of both Houses proposing amendments to the 1987 Constitution, particularly Section 9, Article 8, from the Committee on Rules to the Committee on Constitutional Amendments. Is there any objection? Chair hears none to the motion. Objection? No. The chair hears no objection to the motion. Motion is hereby approved. Mr. Speaker, I move that we include additional co-authors to House Bill number 6974, 6975, 6976, 7017, 7018, 7019, 7022, 7023, 7024, 7027, 7029, 7030, 7036, 7112, 7137, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 309, 7302, 7320, 7321, 7322, and 7332. And House Resolution number 6, House Resolution number 969, 1000, 1001, 1002, 1041, and 1042 as contained in the list to be submitted by the Committee on Rules. Is there any objection to the motion? The chair hears none. Motion is hereby approved. The Majority Floor Leader. Mr. Speaker, in deference to our colleague and dear friend who has recently joined our creator, I move that we suspend session until August 11 at 3 o'clock in the afternoon. Is there any objection to the motion? The chair hears none. Motion is hereby approved. This session is hereby suspended until 3 o'clock tomorrow afternoon, August 11. Bukas ulit. Bukas ulit. Thank you. Wednesday now, Yeah. Okay, boss. See you tomorrow. Boss Kit, thank you so much. Thank you. Boss, thank you. Pauna na ako. Tara, sige. Let me join you.